inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kinaukulang ahensya na repasuhin ang lahat ng kontratang pinasok ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, nais ng Pangulo na maalis sa mga kontrata ang mga probisyon na labag sa saligang batas at nakakasama sa mga Pilipino. May report si Daniel Manalastas. Mahigpit ng mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte na panatiliing malinis ang paglilingkod sa bayan na walang anumang uri ng katiwalian. Kaya ang mga manumalyang kontrata na pinasok ng pamahalaan, katransaksyon ng mga pribadong kumpanya ay bilang na ang oras. Itong mahigpit na kautusan ni Pangulong Duterte sa isinagawang cabinet meeting. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Justice, Office of the Solicitor General at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa pag-review ng mga kontrata. He directed the Solicitor General, the Department of Justice Secretary, and all legal departments to review, evaluate, scrutinize every contract entered by the government and or its agencies with private corporations and or countries, and determine whether there are onerous provisions in the contract that will put the Filipino people in disadvantage or in violation of the Constitution. Ginawang halimbawa rin ng Malacanang ang arbitration case ng Maynilad, kung saan natalo sa kaso ang gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nais ng Pangulo na pag-aralan din ang arbitration case upang hindi na maulit sa inaharap. Because he found out that during the Ramos administration, there was a contract between Maynilad, is that Maynilad or Manila Waters? Maynilad. And the Republic of the Philippines. And in that contract, the government, the Republic of the Philippines, was prohibited into intruding into the terms of the contract. And that's why we lost in the arbitration tribunal, and I think we were made to pay 3.5 billion something pesos, because according to the ruling, the government intervened, and by reason of the intervention, Maynilad suffered damages. Bukod sa mga kontrata, kasama ang mga pribadong kumpanya, pati ang mga loan agreements sa China ay pinabubusisi rin. Ang mga magkakasala, ayon kay Panelo, ay kaharapin ang parusang naayon sa batas. The President is warning all and sundry that for as long as he is the President, he will not allow anything that will go against the interests of the Filipino people. He will use the Constitution, all the powers given him, to protect the Filipino people and to serve them faithfully. Ayon naman kay Justice Secretary Menardo Guevara, prioridad ang mga kontrata ng pamahalaan sa public utilities at foreign loans. Target wakasan dito ang mga one-sided na kontrata o masyadong hindi pabor sa gobyerno o publiko. Pag-aaralang maigi ang mga kontrata, ine-negotiate at kapag may nakitang paglabag ay kakasuhan ang mga nasa likod nito. Target din maisagawa ang kautusan ng Pangulo sa lalong madaling panahon. Samantala sa nangyari ring cabinet meeting, sinabi ni Panelo na bukas si Pangulong Duterte sa pagtatag ng Department of Water na posibleng magiging tugon para hindi na maulit ang mga krisis sa tubig. Nanindigan ng Malacanang na ginagawa ng Pangulo ang lahat para sa kapakanan ng mga Pilipino. Merong marching order ng Presidente, so even as we speak, they could be already reviewing contracts entered by their departments or agencies. Daniel Manalastas para sa Bayan.